Sana dito sa ating parokya, sa inyong tahanan din, sanayin natin yung mga bata na mayroong sense of responsibility. Pagkatiwalaan natin sila, huwag nating inaako ang lahat ng bagay kasi diyan nagsisimula yung pagkatuklas nila ng kanilang bokasyon. Diyan nagsisimula yung makita nila sa sarili nila, meron pala akong pwedeng gawin para sa simbahan. Meron pala akong pwedeng gawin para sa aking pamilya. At mula dyan, uusbong ang mga magiging katuwang ng Panginoong Hesus sa kanyang misyon balang araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan para makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Hindi husukatan ng pagiging magaling na kaya mo ang lahat ng bagay. Minsan ang tao, pag akala niya ang galing-galing niya, lahat ng bagay, gusto niya, siya na lang ang gagawa. Huwag naman hong ma-offend yung mga nanay, pero minsan po may ugali pong ganun. No, hindi lang naman sa mga nanay, pwede rin naman sa mga tatay na reklamo ng reklamo. Wala na bang ibang kikilo sa bahay na ito, kundi puro na lang ako. O sige po, tutulungan po namin kayo. Hindi, ako na. Lalo pang mga madidisgrasya yan. Minsan ganun ugali ba, no? Nagrereklamo, pag tinulungan mo naman, ayaw naman. Bakit? Kasi feeling niya, siya lang yung makakagawa ng bagay na yun ng maayos. Minsan totoo naman yun na pag ikaw talaga gumawa, pag ikaw ang nagluto, talagang yun ang lasa. Ganun talaga yung masarap. Pero, ipinapaalala sa atin ng kapistahan ngayong araw na ito na napakahalaga na humingi tayo ng tulong mula sa iba. Ang Panginoon niya hindi lang 12 ang hinirang. Humirang pa siya ng 72 pa, bukod sa 12. Yung 12, pwedeng mahusay na sila Pero bakit kailangan humirang ng 72? Una, para yung gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay mas maging magaan. Di ba? Mas marami ang gumagawa, mas napapadali at mas lumalawak. Pero pangalawa, isa pang bagay na mahalaga dito ay ito, na kapag sasanay at natuturuan itong mga katuwang para balang araw, pag wala na yung pinuno, sila naman ang papalit. Ang tawag doon, apprenticeship. Pakiulit nga po.
Uy, parang kinain na ng lamig ang mga boses ninyo, ha? Sabihin nyo nga, apprenticeship. Ang ibig sabihin, meron kang sinasanay na papalit sa iyo. Mga magulang, sanayin ninyo yung mga anak ninyo sa gawaing bahay dahil balang araw, sila naman ang magiging magulang. Tama o mali? Hindi yung lahat ng bagay inaako ninyo. So, hindi sila masasanay. Hindi nyo ginagawa yon, hindi nyo sila inuutusan para lang gumaan ang trabaho ninyo. No. You are actually training them for their future life. Ay nako, sa mga samahang pansimbahan, yan ang palagi kong ipinagdidiinan sa mga pinuno. Hindi kayo forever sa posisyon na yan. Kaya dapat, may sinasanay kayo na papalit sa inyo. Ako ganyan po, gigil na gigil po ako sa mga leader na kapit tuko sa posisyon. Yung mga ayaw mag-share ng responsibility. Ayaw mag-share ng power. Gusto niya lahat nakadepende sa kanya. Kapag nagmi-meeting po kami halimbawa ng mga organizations na hawak ko, mga kabataan halimbawa, hindi ko sinasabi kung ano gusto ko. Tinatanong ko sa kanila, ano ang nakikita ninyong pangangailangan na dapat nating tugunan? Sila ang pinag-iisip ko. Bakit? Kapag sinabi ko lang kung ano yung gusto ko, ginagawa ko lang silang utusan. Pero kapag tinanong ko sila, tinuturuan ko silang maging responsable na yung posisyong pinanghahawakan nila, igampanan nila. Hindi bilang mga sunod-sunuran, kundi bilang mga totoong pinuno. Kaya ugali ko din na minsan, hindi ako uma-attend sa mga meeting ng mga bata. Bakit? Kapag nakita yung pari, nandun ang pakikinggan lang yung pari . Yung mga pinuno, na sila din naman ang pumili, hindi naman nila pinakikinggan. Kaya nga, napakahalaga ng pagpili ng mga kahalili, hindi lang bilang katuwang, kundi bilang mga isinasanay na balang araw ay papalit sa iyong responsibilidad. At para kay San Pablo, si San Timoteo at si San Tito ay dalawa sa mga yun. Nakatutuwa nga dito kay San Pablo, ang mga katuwang niya, bukod kay San Timoteo, kay na San Tito, meron ding mga babae. Hindi lang mga lalaki. May mga babae siyang naging katuwang na balang araw ay naging kasakasama ng mga kahalili niya sa paglilingkod sa mga unang Kristiyano sa matandang simbahan. Kaya ngayong araw na ito, ipagdasal natin na sana marami pa na maging katuwang kaming mga pari sa paglilingkod. Yung totoong katuwang, hindi yung utus-utusan lang, no? Ano ibig sabihin ng totoong katuwang? Na hindi lang naghihintay ng kung anong sasabihin ng pari, hindi yung susunod lang, kahit masama loob, kahit maraming sinasabi. Hindi, yung totoong katuwang na natututo at totoong nakakikita ng pangangailangan ng bayan. Kasi yun yung sinasabi niya mga katangian ni San Pablo kay Timoteo para sa mga dapat hirangin upang maging tagapangasiwa o upang maging obispo. Na dapat itong hihirangin na ito, dahil nung panahon na yun ay may asawa pa yung mga namumuno sa simbahan, dapat sinusunod sa sarili niyang pamilya, dapat tapat sa asawa, dapat sinusunod ng mga anak niya, dapat hindi sugarol, hindi manginginom. Yung mga ganitong katangian ba na ang ibig sabihin lang naman, dapat ay mabuting ihemplo sa pamayanan. Ngayon, ang katuwang naming mga pari, bukod sa mga laiko, yung mga madre, yung mga relihiyoso, sila'y namamahala. Kung kami namamahala sa parokya, madalas sila naman yung namamahala sa mga charitable institution. Dito sa ating diocese, napakarami po mga institusyon at ang nakakatuwang natin dyan,
mga laiko at mga madre. Kaya pagdasal natin na sana marami ding tawagin sa pagmamadre, sa buhay reliyoso, at marami pang mga laiko na tumugon sa panawagan na maging katuwang ng simbahan sa pangangasiwa sa mga ganitong klase ng apostolado. Kasi kung lahat iaasa sa pari, hindi po namin kaya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo na mayroon siya mga tinatawag para maging katuwang. At hinihiling natin na sana marami pang tawagin. Hindi lang po namin kailangan ng katuwang, ang kailangan po namin ay mga kahalili din. Kaya pagdasal din po ninyo na sana dumami din ang mga nagpapari. Nitong nakaraang survey sa Vatican, nitong 2023, natagpuan na napakaraming nadagdag sa mga bilang ng mga Katoliko, madaming nabinyagan, pero kakaunti ang naordinang pari. Ibig sabihin, sa buong mundo, hindi po sapat ang bilang ng mga pari para tugunan ang pangangailangan ng mga tao. Kaya yun, kailangan natin yung ipagdasal. At sana, dito sa ating parokya, sa inyong tahanan din, sanayin natin yung mga bata na mayroong sense of responsibility. Pagkatiwalaan natin sila, huwag nating inaako ang lahat ng bagay kasi diyan nagsisimula yung pagkatuklas nila ng kanilang bokasyon. Diyan nagsisimula yung makita nila sa sarili nila, meron pala akong pwedeng gawin para sa simbahan. Meron pala akong pwedeng gawin para sa aking pamilya. At mula dyan, uusbong ang mga magiging katuwang ng Panginoong Hesus sa kanyang misyon balang araw. Amen. San Timoteo at San Tito, ipanalangin ninyo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.